Hello, magandang hapon po. Maraming salamat kukunin ko po muna itong panahon or pagkakataon nito para magpasalamat po doon sa nagkumbida po sa akin sa Quezon City, no? Lahat ng nagpa-reading, nagpa-cleansing, nagpa-ritual sa Past the Building, Quezon City po. Ayaw kasi nang banggitin yung mga surnames nila dahil pribadong mga tao, pero maraming salamat po kasi sila yung nag-invite sa akin doon. They pay for the plane ticket, tapos yung accommodation doon libre din po sa loob ng isang linggo. So maraming salamat po sa inyong lahat. Naway gumanda lahat, lalo na po doon sa mga politiko na tatakbo ngayong eleksyon. Maraming salamat sa mga suki ko na nandoon sa Quezon na pumunta din, dumalo din doon dahil alam nila nandoon ako. Maraming salamat po. Ngayon, this is our healthy reading 045. No, ito yung yung reading muna natin ngayon at iniimbitahan ko kayo, may live ako this coming Friday. Alas 8 pa rin po ng gabi. Kukuha tayo dito ng isa. Huy! Ay, eto na lovers. So, this is a healthy reading. Lagi kong binibigay sa inyo the two sides, no, ng card. Kasi depende sa sitwasyon ninyo kung nakaka-resonate kayo. Kung gusto niyo malaman yung good news nito, no, buksan mo ang puso mo, matatagpuan mo doon kung sino talaga yung taong mahal mo. Kahit i-deny mo man, kahit ayaw mo aminin sa mata ng mga tao sa paligid mo, sa pamilya mo, malalaman nila at magtatagpo at magkakabalikan kayo. So if you are in a relationship right now, tapos kapag dumating yung tao talagang tunay mong mahal, babalik at mangyayari yun kahit meron ka pang kasalukuyang karelasyon. Yung bad side naman nito, no, kapag nalaman ng tao na babalikan ka sana niya pero meron kang current relationship, tatalikuran ka, hindi siya magpupurso. That is the bad side. And then, matatamaan dito yung kalusugan mo. Magkakaroon ka ng karamdaman, depression, anxiety, dahil dito. No? Dahil sa pag-ibig na naudlot. Dahil meron kasing mga tao na sa sobrang pagmamadali nila sa relasyon ay sa sitwasyon nila, no. Yung iba para makagante, magpapakasal agad. So, ang hindi nila alam na yung kasal na yon ang magbibigay sa kanya ng matinding kalugmukan sa larangan ng pag-ibig, kalusugan, dahil hindi na siya makakaalis doon kahit gustuhin man nung isa na balikan siya. So, ito'y magandang aral sa lahat-lahat. Kung ayaw mo magkaroon ka ng stress, anxiety, depression, kung meron kang problema, let it cool down or let it heal, tsaka ka gumawa ng desisyon. Kasi kapag masyado kang masaya at gumawa ka ng desisyon, baka pagsisisihan mo sa bandang huli. Kapag gumawa ka rin ng desisyon, kapag galit ka, baka pagsisisihan mo rin sa huling pagkakataon. Ngayon, yung karma nito, kapag may ginawa kang masama sa tao, or halimbawa, may mga tao kang nagmamahal sa'yo, may mga taong concern sa'yo, tinulungan ka, makabangon sa negosyo, makatapos sa problema mo sa pag-ibig, problema sa pera, problema sa kalusugan. Tapos yung mga taong tumulong sa'yo, yung mga taong nag-abono sa'yo, hindi mo binayaran. Ito din yung karma mo. Lahat ng mahal mo sa buhay, madadamay sa karma mo. So, kung kayo yung tao na nabarang dahil may utang ka, nabarang ka dahil nang agaw ka, nabarang ka dahil sa
agawan ng properties, or sa mga last will testament, sa kaso, or sa kahit anong sitwasyon, basta may kalaban ka at binarang ka, kinulam ka, sinumpa ka, no? Mayroon ka at mayroon ka talagang makukuha na karma dito. At gusto kong ibigay sa inyo yung option na mangyayari yung alignment this coming 25. So yung 25 na yun, lahat ng ano natin, lahat ng moon and then lahat ng planets ay magkakaroon ng alignment na visible na sa mata ng tao. Totoo yung magandang dulot nito sa mga taong walang kasalanan, sa mga taong walang barang, walang kulam, walang sumpa, walang gayuma. Pero kung ikaw yung tipo ng tao na saksakan ng kasamaan, saksakan ng kasinungalingan, saksakan ng kapabayaan at hindi ka marunong magbayad sa mga taong tumulong sa'yo sa larangan ng pera. Kahit gaano pa ka-align lahat ng planeta sa mundo or lahat ng energy at lahat na meron, hindi tatalab sa'yo yan hanggat hindi mo tinapos ang problema mo. So, ito yung pakakatandaan mo na lahat sa mundo gawa ng Diyos, mapa-espiritu, enerhiya, lahat-lahat. So kung may mga bagay na nakikita ng Diyos na deserve mong makarma, hahayaan kanyang matuto. Hahayaan kanyang magsimula sa zero ulit. Dahil yung Diyos kasi patas, hindi siya bias. So ito yung pakakatandaan ninyo na hindi porket maganda ang sitwasyon mo ngayon dahil sa pandaraya noon, no, panluloko noon, or pagtalikod sa mga taong tumulong nung gumagapang ka, hindi ka natatablan ng karma. May karma pa din. At mas matindi, kung isa doon sa mga naging dahilan ng pag-success mo, hindi mo binayaran, talagang mamamatay. May ganun po yun. So, minsan, nagtataka ka, isang sakit lang, no? Nawawala. May magtataka ka, ang kala mo ubo, tapos yun pala, cancer of the lungs na. Tapos, yung pinakamatindi pa doon, kapag nadadamay na yung mga mahal mo sa buhay. So, kung ikaw, no, ayaw mo madama yung anak mo, asawa mo, pamilya mo, magulang mo, kapatid mo, aminin mo habang maaga pa yung pagkakamali mo, no? Subukan mong solusyonan. Kung hindi mo man maubos bayaran lahat, subukan mong gawa ng mga paraan, no? Kasi lahat naman siguro ng tao nakakaintindi. Ang hindi lang maiintindihan kapag tinakbuhan mo ang obligasyon mo sa katotohanan. So, lahat-lahat po yan may kapalit. Depende po sa lakas ng tumama sa inyong barang, kulam, sumpa at gayuma, lalong-lalo na po kung yung tumama sa inyo ay sumbalik. So, ibig sabihin, kapag sumbalik yung ginawa, instant po yun. So, pagsisisihan ninyo, kapag nasumbalik sa inyo, ang lahat-lahat. Kasi, may mga ano yun para bang bounce na sitwasyon. So, sa nagtatanong sa akin, no, kakabasa ko lang ng ibang comments, kakabasa ko lang ng emails, galing sa inyo yung mga text ninyo. Kung gusto niyo magpa-ritual, click nyo lang yung WhatsApp icon, tignan nyo yung mga previous videos ko, scan nyo yung QR code. And then, pwede rin po kayong mag-email kung gusto niyo ng discreet. Add nyo din po ako sa Facebook page ko, add nyo din po ako doon sa Messenger kung gusto niyo. May WhatsApp din po. And then, sa gusto po magtanong tungkol sa Viber, message nyo lang din po ako. Okay? So, comment po kayo. At pwede din po mag-direct kayo na text kung ayaw ninyo talagang makita ng mga tao na nagpaparitual, nagpapareading, or nagpapagamot kayo sa mga matitinding sakit. Kasi yung 25 of January, hindi lang po blessings ang dulot nun. Isa din po yan sa mga judgment day na mga taong may marami pang kasalanan, pagkukulang, no? Sa lahat-lahat na po yan. So, proceed tayo sa daily episode natin. Maraming salamat po sa taga Quezon City.
lalo na doon sa past the building. Thank you.